Praise God! Purihin ang Panginoon sa buhay nating lahat. At ako ay naniniwala na tayo ngayong araw na ito ay lubos na pinagpala ng Diyos. So this month of November, we are talking about keep running the race. So, lahat po tayo ay may kanya-kanyang takbuhin na kinakailangan tapusin bilang isang tunay na kumikilala sa ating pong Diyos na buhay. Noong pong unang Sunday, we talk about the reason why we should keep running forward. God called us to finish the race. And the second reason why we should keep running the race is because we are not running alone. God is with us. At ang pangatlo pong reason why we should keep running forward is because great rewards are waiting for us at the finish line. Noong pong second Sunday ay pinag-usapan po natin ang buhay po ni Elijah at ang pamagat ng ating pong mensahe ay pinamagatan po natin get fueled for the race. Ang isa pong sasakyan na empty ang gas tank ay walang mararating. Gayon din po ang ating buhay. Kung nais po natin na makarating tayo sa lugar kung saan ay ipinrepair ng Diyos para sa atin pong lahat, we have to get fueled by God. Napag-usapan po natin last Sunday, yung pong how to receive strength for the race. At nakita po natin sa story po ni Elijah na unang bagay na kailangan natin to receive strength for the race is we have to admit that we are running out of strength. And then secondly, we have to find rest in the presence of the Lord. And then thirdly, we have to feed our soul with spiritual nourishment. Kung gusto po nating makapagpatuloy tayo sa takbuhin ng buhay habang tayo ay nandito sa mundong ito, kailangan po nating gawin ito para tayo po ay hindi lang makasurvive, kundi mag-thrive sa ating pong buhay. At ang pangatlo pong part ng ating pong series ay pinamagatan po nating no turning back. So marami pong nagsisimula na hindi po nakapagpapatuloy. It is because marami po silang mga na-encounter na mga problema sa kanila pong journey at mas pinipili na lamang po nila na bumalik sa dati at talikuran ang kanilang mission. Pero tayo po na mga tinawag ng Diyos totoong sumusunod sa Panginoon, our motto is no turning back. Sabi po sa Numbers chapter 14 verse 3 to 4, bakit pa ba tayo dadalahin ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagin ang ating mga asawa at mga anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila, pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa bayang Israel. Nangako po ang Panginoon na sila po ay dadalahin doon sa lupang masagana, na andun na lahat ng kanila pong mga kailangan, provided ang lahat po ng bagay na kakailanganin nila sa kanilang buhay. Titira kayo sa mga tahanang hindi kayo ang nagtayo, kayo ay pipita sa mga ubas na hindi kayo nagtanim, kayo ay iinom sa mga balon na hindi kayo ang naghukay, at kayo ay titira sa lugar na husto sa lahat ng inyong mga pangailangan. Yan po ang pangako ng Diyos at yan po ang plano ng Diyos. Dalhin po sila sa place of abundance. Kaya lamang po, nung sila po ay nasa kalagitnaan ng kanilang journey, marami po silang mga na-encounter na mga problema, iba't ibang pagsubok, mga difficulties, at mga kahirapan. And because of that, sila po ay na-discourage dahil po doon sa kanila mga pinagdadaanan na yon. Kaya mas pinili po nila na bumalik na lang sa dati, sa Egypt, doon po sa place of slavery. Sila po ay inilabas ng Panginoon doon sa Egypt o doon sa tinatawag na lugar na place of slavery sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang Diyos po ay nagpakita ng mga miracles, nagpakita ang Diyos ng mga
kakaibang mga himala at pinahirapan at pinarusahan ng Diyos ang mga Egyptian hanggang sa sila po ay payagang makaalis. At ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanila. Ipinrovide ng Diyos ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga pagkain, ang kanilang mga inumin, ipinrovide ng Diyos. Subalit nung po sila ay mahirapan at makaranas po sila ng mga mabibigat na problema, sila po ay nagreklamo sa Diyos. At mas pinili po nila na sila ay bumalik na lamang uli doon sa kanilang dating pinanggalingan. At dahil po sa kanilang naging desisyon na yon, hindi po napabuti ang kanila pong buhay. Nung pong sila ay nagpasya na bumalik uli doon sa lugar na kanilang dating pinanggalingan, hindi po napabuti ang kanila pong buhay. Ang kwento pong ito ay pwede po itong magsalarawan sa ating pong buhay noong tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon at noong tayo ay nakakilala na ngayon sa Panginoon. Marahil kapag ka po tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas po tayo ng mga iba't ibang problema or difficulties, lagi po nating sinasabi na mabuti pa ay bumalik na lang ako sa dati, mabuti pa noon. Mas gusto natin na bumalik ulit tayo sa dating buhay. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, ang ating pong buhay ay alipin ng kasalanan, alipin ng mga gawa ng sanlibutan. Subalit nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tayo po ay nakalaya, tayo po ngayon ay may panibagong takbuhin sa ating harapan na binuksan ang Diyos para sa atin. Nangako ang Diyos sa atin ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. At para yun ay mapa sa atin, kinakailangan nating magpatuloy tayo sa takbuhing nasa ating harapan. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na hindi mabuti na pwedeng mangyari kapag tayo ay hindi nagpatuloy doon sa takbuhing ating nasa harapan at bumalik tayo doon sa dati nating lumang pamumuhay. Now, let's talk about the consequences when we turn away from God and do not continue in the race. Number 1, we will fall out of God's divine covering. Sabi po sa Numbers chapter 14 verse 41 and 42, ngunit sinabi ni Moses, bakit sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na bumalik sa disyerto? Hindi kayo magtatagumpay. Huwag kayong lalakad dahil hindi kayo sasamahan ng Panginoon. At matatalo lang kayo ng inyong mga kaaway. Kung ikaw ay nakaranas na ng kaligtasan, naranasan mo na ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, at pagkatapos ng lahat ng iyon ay tatalikod ka pa rin at babalik ka sa dating pamumuhay, ang Diyos ay hindi matutuwa. Ikaw ay mawawala sa ilalim ng pag-iingat o sa ilalim ng covering ng Panginoon, and you will become vulnerable to every attacks of the enemy. Hinihintay lang ng dyablo na ikaw ay kumala sa Panginoon. At kapag ikaw ay kumala sa Panginoon, babawi ang kaniya. At kaya nga marami po ang mga taong tumatalikod sa Diyos na dating nakakilala na ay nahihirapan na silang bumalik. Sapagkat ang puwersa, ang buong lakas ng kaaway ay itinotodo na niya para ang mga tao po ay hindi na muli pang makabalik sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon na, nakilala mo na ang Panginoon, naranasan mo na ang kanyang presensya, naranasan mo ang kanyang kapangyarihan, never turn back. Because when you turn away from the Lord, you will fall out of God's divine covering. Sabi po sa Numbers chapter 14, verse 44 and 45, ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala na sa kanila ang kaban ng tipan at hindi na nila kasama si Moses. Sabi naman po ng verse 45, sinalakay nga sila ng mga Amalisita or Amalekita at mga Kananeo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang sa Horma. The lesson that we can learn on this story is kapag tumalikod ka, hindi ka sasamahan ng Panginoon. Kaya napaka-delikado ng ating buhay kapag tayo ay nakakilala na sa Panginoon at pagkatapos ng lahat ay tayo tatalikod pa. Ito pong mensaheng ito ay isang paalala sa ating lahat
na mas mahirap po ang buhay kapag tayo ay tumalikod sa Panginoon. Mas mainam na ang magpatuloy tayo sa takbuhin nasa ating harapan. Bagamat tayo nakaka-experience ng mga problema, ng mga pagsubok, iba't ibang mga suffering sa buhay, kasama naman natin ang Diyos at nangako ang Panginoon sa atin, He will never leave us nor forsake us. The lesson that we can learn in this story is, kapag tumalikod ka sa Panginoon, hindi sasama ang Diyos sa iyo. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Your life will be defeated and your life will be endangered. Sabi po sa Hebrew chapter 10, verse 38 and 39, ngunit ang taong matuwid ay nabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya at naliligtas. Pangalawang consequences when we turn away from God and do not continue to the race is your life will be filled with darkness. Sabi po sa John chapter 12 verse 35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, ang buhay po natin ay napakadilim. Subalit nang meron pong nagpahayag sa atin ng salita ng Diyos at nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, ang buhay po natin ay nagliwanag. Nakalaya po tayo at nakawala tayo sa gapos ng kadiliman. Subalit kung tayo po ay tatalikod sa Panginoon, ang ating buhay po ay magiging alipin muli ng kadiliman. Kaya kapag tayo po ay nagpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan, ang liwanag ng Diyos ay mararanasan natin sa ating buhay. Subalit kapag tayo ay tumalikod, ang kadiliman ang siyang lulukob sa ating buhay. Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, ang ating buhay ay magiging madilim at walang patutunguhan. Sabi po sa Job chapter 18 verse 6, ang ilaw ng masamay tiyak papatayin. Ang kanyang apoy ay di na papagniningasin. Sabi naman po ng verse 6, ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilimin. Turning away from God is a form of wickedness. Kaya sabi po sa Book of Job, chapter 18, verse 6, the light in his tent becomes dark. The lamp beside him goes out. Siguradong magdidilim ang buhay natin kapag tinalikuran natin ang Diyos na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Kaya ang payo sa atin ang salita ng Diyos, no turning back. You can comment down below at sabihin mo, no turning back. Pangatlo pong consequences when we turn away from God and do not continue the race that God has set before us. Number 3 is the reward of your salvation will be lost. Sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, sapagkat hindi na muling mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Nooy naliwanagan na ang kanilang isip, naranasan nila ang mga biyaya mula sa langit at sila'y naging bahagi ng mga tumanggap sa banal na espiritu. Naranasan na rin nila ang kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nadama ang kapangyarihang ihahayag sa. Sabi po sa verse 6, ngunit sa kabila nito'y tinalikuran nila ang Diyos. Ang ganyang tao ay imposible nang makapagsisi pa at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sapagkat sa pagtalikod nila sa Diyos ay para na rin nilang ipinakong muli ang anak ng Diyos sa krus at inilagay sa kahihiyan. Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos at bumalik muli sa dati nating buhay, inilalagay natin sa kahihiyan ang Diyos na nagligtas sa ating buhay at tumubos sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Hebrew chapter 10 verse 26 and 27, sapagkat kung sasadyain pa rin natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan,
pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa upang mapatawad ang mga kasalanan natin. Sabi sa verse 27, tanging ang kakilakilabot na hukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Kaya kapag tumalikod pala tayo sa Panginoon, ang naghihintay sa atin ay ang kanyang kaparusahan. So, tayo po ay mayroon pong karapatang mamili ang magpatuloy o bumalik sa dati nating buhay. Kapag nagpatuloy tayo, mararanasan natin at makakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Subalit kapag tayo po ay tumalikod, ang atin pong mararanasan ay ang kaparusahan ng Diyos at mawawala sa atin ang gantimpala ng kaligtasan. Instead of reward, God's punishment awaits for those who are turning away from Him. Now, let's talk about the truth that can motivate us not to turn back, but to run the race that is set before us. To convince ourselves na magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan, mayroon pong ilang katotohanan na makikita tayo sa salita ng Diyos na makapagtutulak sa atin upang tayo ay magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Una, remember that where you are going is far greater than what you left behind. Sadyang napakaganda po ng ating buhay sa hinaharap kaysa ating nakaraan. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 18 to 19, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Kapag nagpatuloy po tayo sa takbuhing nasa ating harapan, mas magiging maganda ang atin pong buhay sa hinaharap kaysa ating buhay sa nakaraan at sa ating kasalukuyan. Maaring tayo po ay nadi-discourage sa ating sitwasyon ngayon, pero huwag nating tingnan yung ating kalagayan ngayon. Ang tingnan natin ay ang buhay na inihanda ng Diyos para sa atin sa hinaharap. Ang ating buhay, ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga problema, ang ating mga pagtitiis, ang mga kahirapan na ating pong nararanasan ngayon, ito po ay temporary lamang. Subalit yung pong buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon ay eternal. Pangalawa pong katotohanan na dapat po nating malaman upang tayo po ay magkaroon ng excitement at magkaroon po tayo ng courage na magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Our present sufferings are only temporary, but God's reward in the future is eternal. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at siyang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So, ang ating pong pagtitiis sa buhay na ito, kung may mga kahirapan, kung mayroon man pong mga problema tayong pinagdadaanan, yan po ay may katapusan. At ang sabi po ng Biblia, kapag katapos daw po ng lahat ng yon, siya ang magbibigay ng kaganapan, siya ang magbibigay ng lahat ng bagay na ating kailangan, siya ang magbibigay ng reward sa atin doon sa piling ng ating Diyos sa kalangitan. Ang ating pong sitwasyon na pinagdadaanan sa kasalukuyan ay may katapusan, basta't magpatuloy lamang po tayo sa takbuhin na nasa ating harapan. No turning back. Pangatlo pong bagay na makapagtutulak sa atin para tayo ay magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Number 3, when you continue running the race, you bring honor to the God who called you. Sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kapag tayo ay nagpapatuloy sa takbuhing nasa ating harapan, nabibigyan po natin ng karangalan ang Diyos na tumubo sa ating buhay at nagligtas sa atin. Kapag tayo po ay tumakbo sa
kapag ka po tayo ay nagpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan, tayo po ay nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangailangan. Katulad din po ng ating mga magulang. Sila po ay nagsisikap, ginagawa po nila ang lahat, sila po ay nagtitiis upang mapag-aral lamang ang kanila pong mga anak at mabigyan po ng magandang buhay at ang kanila pong mga pangarap ay magkaroon ng katuparan. Subalit kapag ang mga anak po ay tumigil na at hindi na nagpatuloy sa pag-aaral, ang mga magulang po ay nabibigyan ng kalungkutan at kahihiyan. Pero kapag ka ang mga anak ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral at nakapagtapos ng mga kurso, ito po ay nakapagbibigay ng karangalan sa kanilang mga magulang. Gayun din po ang Diyos, napaparangalan siya kapag ka po tayo ay nagpapatuloy, kapag tayo ay tumitindig, kapag tayo ay naglilingkod at kapag tayo ay nagpapatuloy sa takbuhin na kanyang sinimulan sa ating harapan. Sabi po sa John chapter 15 verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng hininga, ng kalakasan, ipinoprovide ng Diyos ang lahat ng ating resources. Walang dahilan para tayo po ay hindi magpatuloy. Let's move forward, mga kapatid. Let's run the race that God has set before us. No turning back.